Welcome back po ulit dito sa aking channel. Mag-unbox ako ngayon ng anti-theft device para sa motor na in-order ko sa Shopee. 782 pesos yung presyo nito. I-install ko sa Honda Genio ko. I-review natin at ipapakita ko kung paano to gumagana. I-unbox na natin. Ito yung laman niya, no? Napakaliit lang niya. Nakalagay immobilizer 2.4 GHz 2 meter scope. Bali 2 meter yung range niya. Buksan natin. Ito yung mga laman. Ito yung main unit o yung receiver. Tapos may dalawang battery. May dalawang transmitter. Nandito instruction manual. Okay. May tatlong cable ties. At saka sabitan ng transmitter, dalawa rin. Bali yan yung mga laman niya. Ikakabit na natin to ngayon sa Honda Genio ko. Ngayon nandito tayo sa motor ko, na-wire na natin yung immobilizer device. Nandito na ayon dito sa instruction manual. Susundin lang natin tong schematic diagram na nandito. Ito yung main unit. Yung red sa positive, yung black sa negative, yellow input, green output. Nandito rin yung buzzer at saka reset switch. Ito yung reset switch, ito naman yung buzzer. Ang next step naman natin ay i-register yung transmitter dito sa main unit. Kunin natin yung transmitter. Ito, dalawa. Tapos nandito rin yung dalawang battery niya. Buksan natin. I-on natin yung unit para ma-register natin tong dalawang transmitter dito sa main unit. Kailangan natin to pindutin to ng 4 na beses. 1, 2, 3, 4. Long press yung 4 na pindot. Yan. Okay, na-register na tong dalawang transmitter. Takpan natin. Ngayon ang susunod natin gagawin is i-adjust yung sensitivity nitong dalawang transmitter. May 8 level kasi siya, 1 to 8. Depende, yung 8 yung pinakamalayong distance.
yung 1 yung pinakamalapit. Para ma-register, kailangan natin itong pindutin transmitter ng 2 seconds. Pag tumunog, pindutin natin 3, 4, 5, 6, 7, 8. After ng 8, yan, bumalik siya sa 1. Ilagay lang natin siya sa level 1. Ito rin, i-adjust rin natin to, itong isang transmitter. Pindot ng 2 seconds. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, dyan lang tayo sa level 1. Ngayon, pwede na natin tong ma-simulate magamit. Start natin yung motor. Yan, nag-start siya. Ngayon, para masubukan natin, ma-try natin, kailangan natin to ilayo, itong transmitter, kahit alin dito. Kung ito lang dala mo, kung isa lang dala mo, kailangan natin to ilayo para mamatay yung motor. In case na inagawan ka ng motor, nasa iyo lang to, kailangan nasa bulsa mo lang to. Pag nawala na siya sa range nung main unit, mamamatay itong motor. Subukan natin. Para ma-simulate natin, tatanggalin lang natin yung baterya. Halimbawa, ito lang yung transmitter na gagamitin ko. Susubukan natin. Nakakabit yung baterya niya, nasa esensya ng motor. Ngayon naman, isa-simulate natin, umaandar yung motor. Yung transmitter nasasagap ng main unit. I-simulate natin na ilalayo natin tong transmitter, pero para hindi na natin to ilayo, tanggalin na lang natin yung baterya. Tingnan natin kung gaano katagal mamamatay yung motor. Tanggal baterya, start. Mga 38 seconds tutunog tong buzzer natin, pabilis ng pabilis. Mga 1 minute naman, lagpas ng 1 minute, mamamatay na yung motor. (33 seconds), 38. Yan, tumutunog na buzzer. Ayun, namatay yung motor. Ngayon, nakapatay motor. Start natin. Ayaw. Off.
Ayaw kasi yung transmitter natin hindi nababasa, kaya ilagay natin yung baterya. Yan, ilagay natin yung baterya, start natin yung motor. Ayan, nag-start ulit yung motor. Ibig sabihin, pag ilinapit mo tong transmitter dito sa motor, saka mo lang mapapaandar yung motor. Pero pag wala tong transmitter dito sa motor, malayo siya, wala siya sa range, hindi mo mapapaandar tong motor. Halimbawa naman nagka-problema tong transmitter mo, yung battery, o nasira tong transmitter mo, may paraan pa rin para ma-bypass mo tong immobilizer gamit itong reset switch. Kaya mapapaandar mo pa rin yung motor kahit wala tong transmitter, in case of emergency lang. Yan, ganyan gumagana tong immobilizer device na to. Kung gusto nyo rin magkabit ng ganito sa motor nyo, meron siya sa Shopee. Hindi ito sponsored video, ginawan ko lang talaga siya ng review kung okay ba tong anti-theft na immobilizer device para sa ating mga motor o sasakyan. Dito ko muna tatapusin yung vlog natin. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong vlog.